yung malaking bangka sa China. Pero diyan nagsimula yung video, yan lang yung video, ayan nagpapaluan, oh. Nagpaluan ng rower. Oh, naka-rubber boat yung Pilipinas. Alright. So yan yung ni-release ng Navy, ng Philippine Navy. Ulitin natin uli. Ulitin natin uli kung ano nangyari. Oh, magpapaluan ba sila uli? Tignan natin. Lumayo na sila. Anong mangyayari? Ayan. Yan yung pinakita lang na video eh. Nasaan yung umpisa? Sinong unang umatake? Kasi kung makikita niyo yung video, di ba mga kababayan, parang sila nagpapaluan. Teka, lakayan natin. Liitan ko yung sarili ko. Okay, here we go. Okay, liitan ko yung sarili ko ha. Ulitin natin. Ano sa tingin ninyo? Totoo kaya na Chinese yan? Oh, di rin natin alam kasi malabo eh. Unless na ito, i-authenticate natin yung video. At least i-authenticate natin yung video, talaga bang Chinese yan? Kasi hindi natin nakikita eh. May flag ba ng China? Paano ba nag-umpisa yung video na yan? Kasi yung nakita na lang natin, yung pinipresent ng media, ay nagpapaluan na sila. Sino ang sumugod? Sino ang unang sumugod? Oh, meron ba kayong nakitang video na maaring hindi ko lang nakita? Ha? Meron ba kayong nakitang video na simula niyan? Sabi ko nga, hindi tayo kumakampi sa China. Siyempre, kung saan ka pinanganak, doon ka kakampi. Ngayon, itong mga Navy na ito, saan nagsimula yung pangyayari? Bakit ganyan lang yung video nila? At sino ang nagvi-video? Ang kampo ng China o kampo ng Pilipinas? Hindi natin alam kung may inilabas na statement. Mukhang wala pang inilalabas ang Chinese government about it. Paano sila nagbanggaan? Paano napunta yung rubber boat ng Philippine Navy dyan, mga kababayan? So yun isang palaisipan sa akin, nung nakikita ko yan, sabi ko, paano nangyari yan? Baka gawa-gawa na lang nila yan, optics. Eh, well, hindi natin alam kung paano nila, kung anong ang eksena dyan. Ganun pa man, itong mga Philippine Coast Guard, gusto nyo palang makipaglaban dyan sa China. Sabi ko nga, puruhan nyo na. Bakit rubber boat lang? Bakit hindi na dinala yung ating lahat ng mga, tawag dyan, ng ating mga armas na pangbang? Bakit rubber boat lang? Yan, tapang natin. Hindi pala tayo kasali dyan. Ang tapang nila, gusto nilang makipagbalyahan sa China. Bakit rubber boat lang ang dala ninyo? Bakit hindi sasakyang pang, diba? Ayaw ni Bangag ng diplomatic approach. Gusto niya yung mga optics na ganyan. Ako nakikita ko optics yan, mga kababayan. Kasi yan lang yung pinipresent nila sa media eh. Nagsushooting lang sila palangga, sabi ni Marshall, di ba? Dapat kung nakapture nila ng video, ito magtataka ka, sino yung kumuha ng video na nakatutok na gano'n, tapos ipo-forward nila sa media? Paano nagsimula? For sure, both parties, China and Philippine Navy, meron silang mga gadgets, may technology sila, na sa ganyang usapan, makikita mo saan nagsimula. Kumbaga, may CCTV or may camera. Oh, paano yung kwentong yan? Nagbukpukan kami. Saan nanggaling itong Chinese vessel? Saan nanggaling itong ano na yan? Saan nanggagaling yan? Oh, saan sila nanggaling? Ba't sila nagbanggaan? Ang laki-laki ng dagat. Sino ang nauna? Sino ang sumugod? Kasi tinitignan natin, sa korte, kulang yan, putol yan. Kung ako'y abogado lang, titignan ko, hindi nyo ba nabidyohan yung simula? Sino ang nanugod? Or itong mga nakadilaw na ito, totoo bang Chinese Navy yan? Or baka mga dilawan bangagan lang? Ang gobyerno ni Bangag, imbis na makipag-usap sa Chinese government, ay gusto niya yung mga ganyang optics. Kaya no wonder, tawagin ng China Daily na unggoy. Unggoy itong mga politiko, ang iilan. Actually, marami sila. Then ngayon, ipapasa nila sa atin, gagalitin nila, i-instigate nila yung taong bayan na dapat magalit kayo sa China. So parang pag nakakita ba kayo ng Chinese, kailangan saktan nyo, ganon? Yan ba ang gustong mangyari ng mga bangag? Kasabot din nila yung mga illegal na Chinese dyan. Binibigyan pa nga nila ng citizenship yung mga illegal na, na mga Chinese na tumatawid o pumapasok dyan sa border natin. So ako nakikita ko drama lang yan. Kasi after naglabas ng unggoy-unggoyan ng China Daily, so yan ngayon ang dramatization nila. Na kailangan magalit ang mundo sa China. Si Trump na nakikipag-diplomatic relationship na. Nakikipag, ano tawag dito?
nakikipag-deal, kasi hindi puwedeng mag-away ang parehong bansa. Pero bakit ang Pilipinas gustong-gusto yung ganyang eksena na, sinaktan ng Filipino Coast Guard, na kailangan magalit ang tao kung gusto niyong labanan ng China. Kami, kayo ba mga kababayan, 'wag natin silang pigilan, pero sila lang ibala yung katawan ng ibala niyo ang katawan ni Castro, ang katawan ni Lisa, ang mga pamilya nila, yung mga rebeldeng komunistang makakaluwang mga artista, yun ang ibala niyo sa kanya yun. This is not about para kampihan mo yung China. Diyan ka pinanganak, ba't kakampi sa China kung magkakagyera ba? No matter what, kung magkaroon ng eksena. Kunyari, nagbabangbangan na. Kahit fault ng Pilipinas, lumusob na kunwari yung China sa Pilipinas, magtatanggol mo ba ang China? Of course not. But dito, dyan sa video na yun, paulit-ulit natin pinapakita. So, makikita mo talaga na ito ay dramatization na abangan ninyo. Okay? Abangan natin. Lahat yung kadramahan lang kasi nasasaktan sila na tinawag silang unggoy dahil sila ay tuta. Right? Sabi ni Marcel Ibala, yung katawan ni Ivana at ni Gloria. Lahat ng katawan ng mga lahat ng katawan ng mga artistang mga leche, ibala niyo yan. Pati ang katawan ng mga trolls ni Bangag, isama na rin. So kailangan niyo lumabas, peaceful lang tayo. Madami. Yung napapasaan, ba't mananalo ang taong bayan? Ayan, abala sila sa pakikipag-anuan sa China. Ang tunay na nambubuli sa inyo, ang tunay nagpapahirap sa inyo, si Bangag. O tignan niyo, umamin si Bangag na yung vlogger nila yung troll nila na ginurgur, sagot ang kabaong. Sinagot ng gobyerno, pera ninyo, ang kabaong, pagkain, lahat pera ng bayan. Sinagot ni Bangag, mismo coming from their trolls na mga kawatan sa kaba ng bayan. Since wala naman tayong bitay sa Pilipinas, patalsikin nyo na lang. Diba? Through what? Do your thing. Lumabas kayo sa kalsada, dahil ngayon ang dami naman nagra-rally, di ba? Wala naman yan. Pag pumunta tayo, China, yan, nakita nyo yan, kapapasok lang. Yan, itanong nyo dyan kay Tariela, nasaan yung buong video na yan? Bakit ganyan lang ang pinapakita nyo kamo? O, saan ang umpisa ng video, saan nagtatapos? Naggurguran ba sila? O, yan, ginagago tayo. Kasi kino-cover up nila ang pinaka-biggest scam. Biggest na pagnanakaw nila sa flood control. Ayan hindi mo alam kung sino nag-umpisa, bakit nagbubugbugan niya mga nagpaluan sila ng paddle. Gusto nilang pagtakpan ang pagnanakaw dahil si Sandro Marcos, si Charis, yan ang expose din ni Manong Chavez Singson. Kompleto ang dokumento niyan. May geotags ng pagnanakaw sa flood control ni Sandro Marcos. Yan ang gusto nilang pagtakpan. Kaya ganyan ang balita ngayon ng mainstream media. Na-highlight nila yung halimaw sa garapon na kanilang troll. Yan sa China issue, sa impeachment ni Inday Sara, para hindi nyo na maalala na ang bilyon-bilyon o maybe trillion na pera ninyo ay ninakaw ng Bangag administrasyon. Di ba? Pumunta ka sa balita ngayon, puro ganyan Ayoko nang pag-usapan yung mga balitaktakan doon sa impeachment.